Tiniyak ng pamahalaan ang nakaambang kaparusahan sa sinumang mahuhuling nagsasamantala at lumalabag sa price freeze na ipinatutupad ng pamahalaan lalo na sa mga lugar na sinaranta ng bagyong Yolanda. Para sa detalye, balita mo kami Julius Disamburon. Seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga polisiya nito matapos ang epekto ni Super Typhoon Yolanda sa bansa. Isa na dito ang pagpapatupad ng price freeze sa mga prime commodities na siyang kinakailangan ng mga nasalanta sa Visayas region. Utos ni Pangulong Aquino, inatasan niya ang Department of Trade and Industry na tiyaking sinusunod ito sa mga nasabing lugar at bigyang kasagutan ang mga ulat ng paglabag ng iilan. Sa isang panayam kay Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, inihayag nito ang pag-atas sa kanya ng Pangulo na paigtingin pa ang enforcement at kung maaari ang panghuhuli sa mga lalabag sa kautosang ito. Agad aniya nitong ipinaabot sa National Price Coordinating Council ang utos lalo't para malabanan na ang mataas na presyo ng bilihin sa Samar at Leyte. Kasabay nito'y ilang palengke na din naman ang binisita ng punong ehekutibo sa mga nasabing lalawigan para alamin kung ang mga ito'y nagbalik operasyon na at kung may pagbabago sa mga presyo ng produkto. Halos sa 30 notices na ang naipalabas ng kagawaran sa mga lumabag. Nakasaad dito ang kaakibat na kaparusahan sa mga mahuhuling mananamantala sa mga mamimili lalo ngayong panahon ng kalamidad. Maglalaro ang multa mula 5,000 piso hanggang 1 milyong piso depende sa paglabag bukod pa sa posibleng pagkakakulong hanggang 6 na buwan ang posibleng ipataw. Sa nasabing pagpapatupad ng price freeze, 4 na ahensya ng pamahalaan ang inatasang tumutok. Babantayan ng Department of Agriculture ang mga presyo ng agricultural products gaya ng baboy at bigas. Kasabay nito ang pagtitiyak na walang daya ang mga timbangan nito. Department of Health naman na sa presyo ng mga gamot, Department of Energy sa mga produktong petrolyo, at ang Department of Trade and Industry sa mga basic commodities gaya ng sardinas, noodles, tinapay at bottled water. Tiniyak naman ng pamahalaan na magiging sapat ang supply ng mga produktong ito para sa mga biktima ng bagyo. Hiling pa ng kalihim sa mga negosyante na huwag umabuso sa gitna ng nararanasan nating epekto ng kalamidad. Sama-sama sa pagbangon para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.